Good day, brothers and sisters in Christ. How are you? So, are you blessed for the celebrating the year 2021? So, let's pray first before I start. Yes, Father God, Lord, thank you, Lord God, for the blessings, Lord God, especially, Lord God, for the strength and protection, Lord God, that you give to us, Lord God, the last 2020, Father God. And right now, Lord, as you also face, Lord God, this year, 2021, Lord God, you also give us, Lord God, blessings and strength, Lord God, as we able, Lord God, to face, Lord God, this year, 2021, Lord God. And we pray, Lord God, that you open our eyes and our mind, Lord God, as we hear your word today, Father God. We also bless, Lord God, for the one who are listening right now, Lord, sa ilahang mga balay, O Father God. Give them more, good Lord, the compassion, Lord God, to continue and to obey your word, Father God. This we ask, Lord God, in Jesus' name, we give thanks and pray. Amen. So, good day, brothers and sisters. So before I start, I would like to share about a story about the life of Job. So Job is a very rich man. So he is the character in the Bible. So Job has a large farm with many animals in it, and also he has many many children and also a wife, and he has everything. So there's a point in his life that God test his faith. Kung unsa gyud kalig-on ang iyang faith diha sa Ginoo. So ang iyang possession katuyang yuta, iyang mga animals nawagtang. So niabot po sa point iyang mga anak is namatay, and even na abdan siyang kinabuhi po is na nasakit po siya. Even iyang asawa gi-question siya nga asa naman iyang faith sa Ginoo, asa naman ang Ginoo nga iyang gituuhan nga wala naman mismo nitabang sa iya. But Job never stopped believing God. So even gi-persecute siya sa iyang friends nga unsa ka kung naa ba siya nahimo nga mga sins nga wala pa niya na-confess sa Ginoo. So dahil pag yun ang ipangsulti mga discouragement nga iyang nadungog, but wala yun siya nagpa-lupig diha sa kaaway, sa even sa mga challenges nga iyahang or even mga word nga iyahang nadungog. But instead, Job keep his faith diha sa Ginoo. So in the long run, Job is being very faithful sa Ginoo, even though nagkasakit siya, na siya mga struggles sa kinabuhi maski sa iyang pamilya, no, nawagtangan siya mga anak, even sa iyang mga kayamanan. But in the end, sa story, Job has been blessed by God, that he also even earned more pagyud nga mga possession, which is double pagyud diha sa Ginoo, or triple kapito pagyud, og bless siya sa iyahang kayamanan kay he is being faithful. Wala gyud nawala ang iyahang pagtuo diha sa Ginoo. Even gitagaan po siya og more nga mga anak. Even gitagaan po siya og healing and good health diha sa Ginoo. So he even continue to believe in God. So mo na ang ginahatag yun ni Job no, kay ang iyahang undying faith diha sa Ginoo. And also the second story that I would share to you is mo na ang the life of Jesus, that he is naog siya diri sa kalibutan, no, not to be served but to serve you diha sa atua. He gave his own life for us. So even si God, no, he gave his only begotten son, muna si Jesus Christ, to show his love for us. So si Jesus is naging faithful po gyud siya, no, sa amahan, nagihimo gyud po niya ang mga sugo, mga commandment diha sa Ginoo. Nga karon sa iyang kinabuhi,
tungod siya nga gugma kita nakaila og naluwas ta kauban diha kang Jesucristo. So nahinaot nga kita pud mismo unsa pud ang atong gihatag, no? Si Job gihatag niya ang iyang faith diha sa Ginoo, and even si Jesus gihatag niya ang kinabuhi para sa atoa. Kung kita kaha unsa pud kaha ang atong angay ihatag diha sa Ginoo. So atong theme karon nag-title og Understanding Giving. Who should you give to? Kinsa may atong tagaan sa ato nga mga blessings nga nadawat nato diya sa Ginoo. So first point muna siya nga you should give to the poor and needy. So diri nag-ingon diri sa Proverbs 21 verse 13, whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. So kita po mismo as mga magtutuod sa Ginoo or mga katawhan karon na if ever nga ay need diha og help, so mao jud ay nga dili po di answer sa Ginoo once nga kita po dai naging hakugta sa ato ang kaugalingon sa atong isig kataw. So ano, if you don't give, unsa man ang nagkuan diri sa Proverbs 1 verses 26 to 31, iyang giingon diri, if you don't give, I in turn will laugh. When disaster strikes you, I will mock. When calamity overtakes you like a storm, when disasters sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you, then they will call to me, but I will not answer. So no, they will look for me, but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, since they would not accept my advice and spurned my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. So, muna in return, makaingon mo highlight diri no nga, I will laugh when disaster strikes you. So, ang Ginoo day mismo pod, nagkatawa lang siya. Kay no, nag-cry out ka sa iya nga you are in need, but you are not helping for those people who are in need. So, kita ang tanan no, guilty ta, ana. So, may kunta nga, then they call to me, but I will not answer. So, ang Ginoo day ay dili gid siya maminaw, di siya motubag sa itong pag-ampok kung kita mismo dili ta maging mahinatagon sa atong isig katawo. They will look for me, but he will not find me. So dili ta mismo makakita diha sa Ginoo, no? So napoy mga rason nga some reasons we won't give. So first, you don't like to get involved. So usahay sa tuwa is dili ta ganahan nga mangilabot sa panginahanglan sa uban, ay dili lang ko mutabang ana niya, or even kung nay mag-away no nga he needs help, no, ikaw mismo labi na sa may kapamilya no nga need og help, nga di ka ganahan nga maging involved, kay di ka ganahan og samok, no? Uban po is others will take care of the poor. So labi na sa mga street people, no, makita nato na sila mulabay ta ay napay daghang tawo nga mas mohitabang pa sa ilaha nga mas kaya pa nilang mo give. So makaimong other will take care of them, no? Dili lang ako ang mulabay aning agianan, no? You are too busy to help, no? Labi na sa mga buluhaton diya sa Ginoo, sa dira sa church, or even dira sa inyong pamilya nga who are in need sa imong nga help, pero ikaw nagkapabisi-busy lang, no? You're too busy. Nga po usahay no sa atong mga rason nga you are saving for the future and have no money for the poor. So no, na isahan imong amiga nga nag-need siya og kanang money, but ikaw po is liglisod kag hatag kay kanang imong nga money is para gid sa imong future, para gid sa imong mga plano sa imong kinabuhi. Pero kay balo ang kana day imong nga way sa pag-help sa mga friend baron or imong kaila is mao din ang mismo pod ang instrument nga makahelp pud ka sa ilaha, that you will be able to be the blessings pod sa ilang kinabuhi. So no,
Lain pud nga rason is you did not know the need was great, no? Wa ta kabalo sa imong paghatag di ay is mao gid po na ang tubag diha sa ilaha nga ang kana dayong ilahang gipangayo is dako na gid na katubagan sila nga kinabuhi para nimo simple lang pero sa ilaha dako na day nga butang. Ang uban po na ito nga ma-excuses nga nung dili ta mo ato is you will help next time. Next time na lang kung dili na kung daghan na ka og pundo, next time na lang og kanang nanaka sa heart nga muhatag. So lisod jud ay ang ani sa paghatag no, maski ako guilty ko, kita usahay guilty gyud ating nga mga rason which is naagid ta ani. So lisod man ingnoon pero mo nag-remind sa Ginoo sa ato nga we should be able to be a giver. No, it's better to give than to receive. So, mapunigi promise the Lord. If you give, there is a Psalms 41 verses 1 to 3. Blessed are those who have regards for the weak. No, the Lord delivers them in times of trouble. The Lord protects and preserves them. They are counted among the blessed in the land. He does not give them over to the desire of their foes. The Lord sustains them on their sick bed and restores them from their bed of illness. So we must remember, kaning gipangsulti ni Lord is God always keep His promises. So kabantay ka, blessed are those who are regards for the weak, kung kinsa gitong na heart or compassion sa mga needy. So Lord will deliver us from trouble. So wala ta kabalo no sa imong pag-help. I-bless pagid ka diha sa Ginoo. Dili man na makita sa mga katawhan pero nakita ni Lord ang imong kasing-kasing nga may natagon. Nakita ni Lord imong heart nga ikaw gid willing nga ni hatag diha sa mga needy people. So God will sustain, no? Bisan pa man ug masakit ka, God will send you healing. Kung naamang ka sa financial trouble, God will send someone to help you. So mao na ang mga promises ni Lord. He will keep His promise diha gyud sa imuha. So you are first bound to care of your own family. So you must remember that anyone who's not, there's a 1 Timothy 5 verse 8, na anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So sama ra dayta sa usapod nga wala din nito og Ginoo once nga dili pud ta ma-help sa ato nga pamilya. So usahay di man gyud na mawala sa ato nga pamilya nga naagyoy gahig ulo, even no naagyoy mga buluyagon sa atong pamilya, but never stop helping them. Correct them kung naagid man sila sa mga kanang panginahanglanon, we must help them. Nga though kanang makayon ka nga worst na ila nga kinaiya, ayaw tan-awa ang ilahang ginabuhat nga bati kung dili kung unsa gyud ang ilang panginahanglanon. Kay si God na mismo ang mamadlong sa ila kung naaman sila yung mga kapakyasan. But once you are able to have the heart to help your first kining atong hunaw-hunaw do is you are first bound to care of your own family. So dili na lang ta makadungog nga atong isuon nangita na didto tabang sa lain nga tawo nga sa imong mismo unta makatabang man ka. So gamitay mo nga kagalingon nga minging blessings pod diha sa imong nga pamilya. So for the poor in your church and the other church. So diri no sa Acts 2:44 to 45, all those who believed were together and had all things in common. They sold their possession and goods and distributed them to all according as anyone had need. So we as a church in Living Gospel Joy Peace Church, so naapod mi kanang mga gipanghatagan o gipanghelp pod na mga other churches nga who needs pod sa mga sa at ila nga needs sa uban nga churches. Now we also give them even financial or even kanang spiritual needs. We would pray for other churches also, dili lamang sa amo nga church but also sa uban pod nga mga churches. We also give them kung pwede lang for material things. So we also have those help gid pod
And we also as a church, nga, even as we are a church, we are able to help one another. So kung unsa man ang need sa uban, mo hatag gyud pud taog kanang help diha sa ilaha. So no, even us, no, even you and me were able to distribute kung unsa man ang naa sa atoa, no. So we are able to give and bless others pod, dili lang sa ato ang church. So also for the strangers that God put in your path in the ordinary course of life. So no, makakuan ta nga even sa tong paglakaw daghan gyud ang nag-need. Kita na to dira sa mga street people, street children who needs help with sa tua. Pero ito pong i-mind or ito pong maging kuan pud ta kung kana pud mga tao is kanang deserve ba pud siya nga tabangan. No? So we must be able na bisan strangers na sila, they also need us. They also needs help. So diri pud no sa Luke chapter 10 verse 30 to 35, no, diri sa story sa the good Samaritan. So in reply, Jesus said, a man was going down from the Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So no, a priest, no, happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. No? So, kana gani no, priest na gani siya. Kaila na gani siya o Ginoo, pero ang siyang gibuhat wala siya ni tabang. So, number 2, nga tao nga nilabay. So, 2, a Levite, when he came to the place and saw him, pass by on the other side. So, wala gud gahapon ni tabang sa iya. But, a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and he saw him. He took pity on him. So, no? He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. So the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for my extra expense you may give. So no, naagyud gahapon kanang kita usab pud ta sa good Samaritan nga nitabang sa natulisan sa mabubudaan na nga at yung gi-take care ang uban nga tao nga wala jud ta kaila, no, ni take care ba gyud ta. So ana atong una-unaon nga do we have the heart nga mo help sa mga ordinary people nga dili nato kaila. So point 2, you should give to ministers and missionaries. So really sa Romans 10:15, and how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So maski pod atong mga missionaries and ministers nga dapat po nato sila i-help, dili lamang sa physical or financial, especially sa spiritual. We should help them, praying for them that they will not go into temptation and they will not be able to dwell in this world, but to continue to get the missions that God sent them. So we also must bless them financially. So no, nakaingon pa nga diri po no, nasa akong na-search sa internet that kanang no one can believe the gospel unless someone carries the message to him. So kita mismo dili ta makaila sa Ginoo kung walay ni share sa tuwa, no, sa mga minister o sa mga missionaries. So no one can call on the Lord unless there is something to believe about him. So mao na atong kuanon yun na no one can call the Lord unless there is something to believe about him. So through some atong mga ministers and missionaries,
So na-spread ang gospel diha sa tibuok kalibutan. And they need us. They need us spiritually, financially, and emotionally. Kay unsa man ang imuhang di ba gisulat diha no sa palaan nga kasulatan diri sa Luke 10:16, whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me, but whoever rejects me rejects him who sent me. So mao na no kung kinsa man tong dili mo tabang no mamantugiingon sa Ginoo pod no sa palaan nga nato nga kasulatan sa Bible, which is we are able to help no sa muna sa mga ministers and missionaries diha sa Ginoo. Daban ta mamati kay kung dili man ta mo mubuhat nga mo bless pud ta sa ilaha, God will reject us jud, no? So muna to us remember, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, so Jesus is rich, he is the Son of God, yet for your sake he became poor. Tungod sa ato nahimong pobre si Jesus Christ, so that by his poverty might become rich. So sa iyaha nga kapobrehon, may ka nga low ang iyaha nga status sa kinabuhi diri sa kalibutan. Si Jesus diri is muna magsige lang siya lakaw, sige siya spread sa good news. Dili jud siya madita kay ngono nga si Jesus diri sa kalibutan is dako na siya mansion diri sa kalibutan, but no, ang iyang gibuhat diri nag-serve siya, wala siya nagpa-serve. Nag-serve siya sa atua, nag-serve siya sa ato mga disciples, nag-serve siya sa mga prophets, nag-serve siya sa mga iyahang mga disciples nga to spread the good news, nga maging humble ug maging i-glorify gyud si Jesus, si God the Father, nga sa the last days kung kinsa gyud ang simbahon, kung kinsa gyud ang tinuod nga Ginoo, nga manginabuhi ta nga puno gayud sa pag daig diha kang Jesus Christ. So just remember nga we also be the instrument nga ma-bless ang uban. We also be the instrument nga matabangan nato ang atong isig ka tao. So remember always that you are the blessings. No? It's better to give than to receive. So remember that one. So God, Jesus Christ, gave his life for us. So we also must do the same. So I hope that you are blessed to the message today. Thank you so much, everyone.